Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may nagtanong sa atin na subscriber kung magkano nga daw ba ang sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong. So kami guys na mga luma na, yung sahod namin is yung luma pa din, 2 years ago na kontrata, yun pa din. Kahit buwan-buwan na, taon-taon na tumataas yung sahod ng domestic helper, kung ano yung nasa kontrata namin, yun pa din yung binabayaran sa amin ng amo namin. Kaya swerte yung mga magpipirma ng kontrata kasi nabago, kasi mas malaki yung sahod nila compare sa aming mga luma na 2 years ago pa yung sahod namin, ganyan. So makakaano lang uli kami pag nag-renew kami or maghanap ng ibang trabaho, maghanap ng ibang amo. So yung sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong is 4,990 Hong Kong dollar. So equivalent niyan sa pera natin sa Pinas is 37,100, so on. Tapos meron ngang food allowance na 1,000, nakalimutan ko na kung magkano, 1,220 ba o tumaas na dyan. So pero hindi binibigayan ng ibang mga amo. Ang sasabihin nila shared food. Yung shared food is kung ano lang yung pagkain dyan, kahit hindi nga umabot ng 200 Hong Kong dollar, porket shared food ka, wala kang magagawa. Kaya dyan sila nakakabawi yung mga amo sa pagkain. Binuburaot nila yung mga katulong na dapat para sana sa mga katulong yan, pero dahil mga buraot sila, kinukuha pa nila yan. Hindi sila sumusunod sa kontrata. Hindi mo rin naman pwedeng mag-demand ka na kunin mo yung food allowance mo. May ibang amo na nagti-terminate pagka hiningan mo ng food allowance. May iba na nagbabago yung ugali. Kaya yung dating katulong dito sa bahay ng amo ko, hiningi niya sa amo ko yung food allowance, tapos biglang nagbago yung ugali ng amo ko, kaya nag-break na lang siya ng contract. So yun nga, hindi, kaya kahit sabihin mong may food allowance, hindi mo rin mahihingi yan kung ano lang. Kaya kung gusto nyo talaga magka-food allowance kayo, ang gawin nyo pag nag-apply kayo ng trabaho dito sa Hong Kong, pero shared food parati. Pero pag nandito na kayo, tas finish contract, tas mag-a-apply uli kayo sa agency ng panibagong amo, pwede kayong maghanap doon ng may food allowance na meron kasing iba na nakalagay shared food, merong iba na food allowance. So, pwede kang mamili. Kasi, yung time na yun, pwede mong i-choose kung ano yung gusto mo. At kasi kung 1,200 plus yung food allowance, malaking bagay na yun guys. Lalo kapag bibili ka sa palengke. Katulad na yung hapon, dumaan ako sa palengke. Ang gulo ng may isang shop na magulo. Nagbibenta siya ng gulay. Yung hinahanap ko lang isitaw lang kasi gusto ko ng sitaw. So naghanap ako and merong sitaw, kinuha ko. Tapos magulo sa loob, pumasok ako. And then nakita ko yung ibang mga Chinese na kumuha ng 3 klase ng gulay. Yung kanila is broccoli and then repolyo. Tapos naglagay pa sila ng choy sam na isang balot. Tapos yung binayaran nila is 10 Hong Kong dollar lang. So ang ginawa ko, kumuha din ako. Isang broccoli, isang repolyo, and isang sitaw na isang ganto, maliit tata dito. So yun, 10 lang din nabayaran ko. Kaya malaking tipid din kung ibibigay nila yung food allowance, tapos mamamalengke ka. Isda dito guys, makakabili ka ng 20, ilang araw mo nang makakain yan. Meron nga ding isda na kinuhanan lang nila ng laman, tapos buto, tapos may kasama na din yung mga laman din. So 10 lang yun. Kung gusto mo talagang makatipid, buraot ka, marami. Meron pa silang mga karne dito na hindi na, alam mo yung binibenta nila ng 5 Hong Kong dollar or 10 Hong Kong dollar. Kung pagustuhan lang talaga tayo na marami tayong makukuha or marami tayong matipid sa food allowance natin. Pero dahil buraot sila, wala tayong magagawa. Kaya yung sahod dito ng mga domestic helper is 37,000. And paano ko binabudget yung akin? May binabayaran ako, pero tapos na. Ito, tapos ko na siya guys. Ayan. Andito na yung resibo ng last na payment ko sa Prime. Nakakaiyak. Natapos ko na siya. Thank you Lord. So, siya, tuwang-tuwa ako. Last payment ko to ngayon. Siya, 2,894. Ayan. So, tapos ko na. And makakaluwag-luwag na ako next month. Nakakatuwa na kasi anytime kung may emergency ako or kaya ko na siyang bayaran kasi meron ng sobra na
3,000 Hong Kong dollars sa sahod ko. So, yun yung natutuwa ako na, hi, thank you. And by the way, nag-iikot-ikot ako kanina and nakabili ako ng mga, dami na akong naging kaibigan, kakaukay-ukay ko. Kanina, nagpunta akong KFC, kumain ako, tapos may Pinay doon. Sabi ko, sabay kami mag-ukay-ukay kasi nga, kada day off niya, parati siya pumupunta dito. So, ibig sabihin, swerte pala ako kasi taga Shamshui po ako and sila ng mga taga malayong lugar, Chongquan o saan-saan, pumupunta pa sila dito sa Shamshui po para lang mamili ng kung ano-ano. And, di ba guys, yung Coffee Mate na 1 kg, sa Central to is 32 na siya ngayon. Dati 28 to. 2 years ago, 28 lang to. So, kanina, nagtingin-tingin ako sa Chinese na shop. 29 siya. So, binili ko na and sa sunod bibili uli ako. Nag-iipon na ako para sa pag-uwi ko, syempre. So, inuunti-unti ko na yung mga kailangan. And ito, nalagay ko to sa kwartong biscuit. Marami to. Nasa kusina yung iba. Ano lang to guys, kung gusto nyo na, di ba, gusto nyo ng Skyflex na biscuit. Sa Chinese na mga store kayo pumunta, nagbibenta sila nito. Tandaan nyo to, gel. Ayan, so malaki yung lagayan niya. Merong ibang flavor nito, tomato, tapos black sesame to, merong saltine. Ayan, ano lang siya, 12 Hong Kong dollar ata. Ito nga, 10 lang nabili ko dun sa isa. Marami na, parang 18 pieces na siya. So, kung mahilig kayo kumain ng Skyflakes, ito na lang, para mas makatipid kayo. So, ganun ako, nakakaburaot. And bumili ako ng ukay-ukay. Pakita ko sa inyo. So, para naman may kasama kasi ako kanina, kaya nag-ukay-ukay kami kanina. And gusto ko lang i-share sa inyo yung kung ano yung mga nakuha ko. Ito siya, damit ng bata. So, pamangkin ko to. 10 Hong Kong dollar lang to lahat. Ayan, dress siya, maong. And then, short na panlalaki sa kuya ko. Yung brand niya is Calvin Klein. So, ayan. And then, damit ng mama ko. Mahilig yung mama ko sa mga colorful na damit. Ayan, kanya to. And then, nakakuha ako kanina. Gusto ko tong bra na to. Kasi nga, malamig, 'di ba? So, ito gusto ko tong isuot. And may foam siya. Kaya, gusto ko to. 5 Hong Kong dollar. Etong damit na Giordano. So, mahilig ako maganto-ganto. Pang tulog. And ngayon guys, kapag nagtatrabaho ako, hindi kasi ako naka long sleeve ngayong winter. So, nag-i-inner ako ng ganto para kahit papano may mainit pa rin sa katawan ko. And then, eto, short din uli para sa kuya ko. Eptison yung brand. Maganda siya. Ayan. Kasi yung kuya ko, dalawa sila doon. Papa ko pa, tas pamangkin ko na dalawa. Puro lalaki. Kaya, nabili ako. And ito, pang duty ko na damit. Ayan, kasi pa summer na. 10 din. Eto. Yan. Pantalon din. Ay, short. Panlalaki. And then, eto. 68 na brand na short. Ayan. 10 Hong Kong dollar. So, hindi ko pa alam kung maganda yan. And eto, gusto ko to kasi parang ano siya, malinis lang tignan. Puti. 10 Hong Kong dollar. Tapos eto, pang tulog. 68 yung brand. Ayan. 10 lang din. Anong size to? Small. And then, eto, ano ng mama ko, pang bahay niya, 10 Hong Kong dollar. So, nakasave pala ako kasi kapag ano yung bibilhin mo, kapag 10, libre yung dalawa. So, 12 peraso yung nabili ko. Pero, hati kami nung babae na sabi niya, sige, sa'yo yung 6, sa akin yung 6. So, naghati kami sa 100. Tig-6 kami na damit. So, nakasave na ng 1 peraso. Tapos, tinawad ko pa yung isa, yung Giordano na sleeveless ng 5 Hong Kong dollar, 10 dapat yun. So, yun yung mga ginagawa ko kapag day off ko, nung buburaot ako. Pero, titigil na ako ng kakabili ng mga ukay-ukay kasi nga, wala na, puno na ako dito sa kwarto, wala nang mapaglagyan. Kaya, nung nagpa-box ako dati, sabi ng amo ko, paano mo yan dyan nasiksik sa kwarto? Hindi niya alam
nagulat siya nung nilabas ko lahat. Marami guys, nakadalawang balik ako dito sa bahay. Sobrang dami kong nalabas na mga gamit dito sa bahay. Tapos tinanong niya ako, paano ko daw napasok dito sa kwarto? Hindi niya napansin, hindi niya alam. Tapos nagugulat na lang siya nung nilabas ko, marami na. Sabi ko, nagbibili-bili ako kapag day off. So, kaysa sa igala ko na, kaysa sa i-hike ko, kaysa sa gastusin ko sa pag-hike, sa pag-akyat ng bundok o kung saan-saan, gastusin ko na lang sa pagbili-bili ng mga ganito yung pamasahe. Kasi minsan, pag nag-hike kami, nakakaubos ako ng 70 sa pamasahe lang, 100. Ngayon, nasi-save ko na yan, nabibili ko na kung ano-ano. So, ayun lang, kasi pauwi na ako. Pero surprise, hindi nila alam na uuwi ako. Kaya yung subscriber ko nung nakaraan, sabi sa akin sa Facebook, okay lang yan, kasi pauwi ka naman ng Pinas. Hindi ko talaga ni-reply, ang bahala ka dyan. Malaman nila na uuwi ako. So, ayun lang guys. Yun yung sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong. Kung gusto nyo makatipid o kung kung bibili kayo ng damit, bumili na lang kayo sa mga ukay-ukay. Yan, dito sa Shamsui po. Para makatipid kayo. Kasi nung bago ako, malaki yung factor na hindi ako nag-uukay-ukay noon, hindi ko alam. Kaya sinabihan ako ng mga kaibigan ko, "Hoy, ang ganda dyan, swerte mo dyan ka nakatira kasi maraming ganyang bilihan mura." Hindi ko alam. Kasi hindi ko alam, sabi ko ganun. More on branded yung mga binibili ko. Uniqlo, doon ako nakakaubos ng tag 300. Samantalang ito, 100 lang ata to lahat. Kasi 100 lang yung nilabas kong pera kanina eh. Tapos naubos ko yun sa mga paganto-ganto ko. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.